Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Davao City Congressman Pulong Duterte lumipad patungong Netherlands kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. PNP naka-heightened alert naman. Kampo ni FPRRD dumulog sa Korte Suprema laban sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Senate President Chis Escudero naniniwalang re-respetuhin ng International Criminal Court ang karapatan ni FPRRD. Sa MBC TV correspondents, dandaang katao nag-prayer rally sa Rizal Park sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Team Liquid nananatili sa top spot ng MPL Philippines Season 15. TNC Pro Team nakuha ang ikatlong sunod na panalo. At sa Showbiz Pattern, kantang Dam ng SB19, number 1 sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Lumipad na rin sa Netherlands ang magkapatid na si Vice President Sara Duterte at Davao City Congressman Pulong Duterte upang sundan ang kanilang ama na si dating Pangulong Digong na ipinaaresto ng International Criminal Court. Gate pa ng bise, malinaw na isa itong personal at political attack upang pabagsakin ang kanilang pamilya. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Lumipad na patungong The Hague, Netherlands ang magkapatid na Duterte na sina Vice President Sara at Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte para sundan ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin at ilipad kagabi patungong ICC headquarters sa nasabing bansa. Matapos arestuhin ang dating Pangulo sa kasong Crime Against Humanity, iginiit ni Vice President Sara na hindi impeachment o International Criminal Court ang totoong problema sa bansa, kundi kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, korupsyon sa budget, kawalan ng development project, at ang nangyari sa PhilHealth ang totoong problema. Hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Vice President Sara, tinukoy nitong paglakas ng mga kandidato sa ilalim ng partidong PDP laban ang isa sa mga dahilan kung bakit inaresto ang kanyang ama sa kabila ng patuloy na pag-iit ng dating Pangulo na wala siyang kasalanan. Sa tingin mo naman, lumalakas kasi yung PDP, no? Yung mga kandidato ng PDP laban, mukhang mananalo, baka hindi kayanin ng dayaan. So kailangan nila tanggalin yung pinakamalakas na campaigner or campaign manager ng PDP candidate. Bukod sa mga payong legal na sinabi ng kanilang abogado para sa dating Pangulo, pinayuhan din ni Vice President Sara ang kanyang ama na huwag tatanggap ng anumang pagkain o tubig kahit kanino. Samantala, pinusasan umano si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III nang papasakay ito ng eroplano kasama ang dating Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, iginiit ni dating Executive Secretary na hindi naman siya kriminal pero pinusasan siya at maging ang dating Pangulo ay pinagbubuhat umano ng autoridad. Pero pinipilit ko magagaling natin ng mga autoridad, wala tayong magagawa. Pinagbubuhat na siya, ako pinasasan, hindi naman ako kriminal, no? Nabudol din umano sila sa pagkakaakalang pwede silang magsama ng abogado sa eroplano. Ikwinento ni Mejaldea na sinabihan sila na maaaring magsama ng abogado, ngunit taliwas umano ito sa nangyari. Kaya tanging silang dalawa lamang ang magkasama sa eroplano ng dating Pangulo patungong The Hague, Netherlands. Kasi kanina, nabudol din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala.
Pakisigaw na lang dyan. Tinukoy rin ni Mejaldea na sa impyerno ang kanilang destinasyon nang tanungin ito kung saan sila dadalhin ng eroplanong kanilang sasakyan. Kaugnay nito umapila ang dating Executive Secretary sa Mamamayang Pilipino na ipagdasal ang dating Pangulo. Tiniyak rin nito sa mga anak ng dating Pangulo na nasa mabuting kalagayan ang kanilang ama. Hanilet, Kitty, Mira, take care. We'll be alright. Your dad will be alright. Base sa Flight Radar 24, lumapag na kaninang alas 8:04 ng umaga ang sinasakyang eroplano ng dating Pangulo at dating Executive Secretary sa Dubai para sa layover bago ang nakatakdang pagtungo sa The Hague, Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kaugnay ng balitang yan, nagbabala si Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ay hindi mahagilap ng publiko. Anya, hindi sila dapat magpakakampante lalo't dawit din ang kanilang mga pangalan sa mga dokumento ng International Criminal Court. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Hindi dapat maging kampante sina Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Yan ang mensahe ni Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Conti, bagamat si Duterte lamang ang subject ng arrest warrant na ipinatupad ng Interpol, lumabas pa rin sa mga inisyal na dokumento ng ICC ang pangalan nila de la Rosa at Albayalde. Matatanda ang hindi mahagilap kahapon si De La Rosa sa kasagsagan ng pagsisilbi ng warrant kay Duterte, pero sa huling minuto ay naghain ito ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Samantala, sinabi ni Atty. Conti na mahaba-haba pa ang proseso sa napipintong paglilitis kay Duterte. Paliwanag nito, dahil hindi na member state ng ICC ang Pilipinas, dadalhin muna si Duterte sa Local Court of Competent Jurisdiction sa Netherlands na isang member state. Una, ikaw ba ang akusado? Pangalawa, tama ba ang pagproseso sa iyo? Pangatlo, may karapatan ka bang nalabag? Yan. Pag na-determine na nun, tutuloy na or isu-surrender. Medyo technical yung term na parang surrender kasi parang pwede mo na mag-surrender anytime. Ito yung surrender of the custody of the person to the court. Bukod dito, maaari din umanong mag-apply ng bail o kaya naman ng interim release si Duterte. Kabilang umano sa isa sa alang-alang rito ay ang health condition ng dating Pangulo. Pero ayon kay Conti, nakadepende sa desisyon ng local court sa naturang bansa kung papayagang makabalik ng Pilipinas si Duterte. Samantala, kung mahahatulang guilty si Duterte kapag natapos na ang paglilitis ng ICC, ikukulong umano ito sa bansang miyembro ng ICC. Ayon kay Conti, hindi na maaaring makulong sa Pilipinas si Duterte dahil hindi na tayo member state. Kasunod yan ang desisyon mismo ni Duterte na kumalas sa ICC. Samantala, sa usapin naman na magiging legal counsel ni Duterte, mayroon umanong higit sa 1,000 abogado ang maaaring magrepresenta kay Duterte, bukod pa sa mga assistant to counsel kung saan nabibilang si Conti. Sa naturang bilang, 5 rito ang mga Pilipino. Kabilang dito si Atty. Harry Roque na kasalukuyang nasa ibang bansa. Kasama rin sa listahan sina Atty. Joel Bituyan at Atty. Gilbert Andres ng Center for International Law na nakasama rin noon ni Duterte, pero ayon kay Conti, may nire-representa na ang dalawang ito na mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. Kasama rin sa listahan sina Atty. Charles Jansen Chua at si Atty. Nash Mylene Marahom Salik na kasalukuyang nasa Supreme Court. Pasado alas 11 kagabi, inilipad na si Duterte sakay ng isang Learjet para dalhin sa tanggapan ng ICC sa The Hague sa Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nalabag na batas at legal ang pagsisilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PBBM, sinundan lang ng pamahalaan ng International Police sa pagsisilbi ng arrest warrant dahil may obligasyon ng bansa sa Interpol. Anya, ni hindi nakipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC at walang ibinigay na ni isang dokumento ang pamahalaan kaugnay sa investigasyon. Sabi pa ni PBBM, walang kinalaman sa politika ang
o partikular sa 2028 elections ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ang krimeng iniuugnay kay Duterte ay nangyari umano noong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. The politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Hindi ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. Samantala, nanindigan si PBBM na hawak ng pamahalaan ng pisikal na kopya ng warrant of arrest at handa itong ipakita sa publiko. Ayon sa Pangulo, natanggap niya ang kopya mula kay DILG Secretary John Vic Remulla bandang alas 3 ng madaling araw kahapon at kaagad itong pinag-aralan. Ang dokumentong ito anya ang naging basehan ng PNP-CIDG sa pag-aresto kay Duterte paglapag niya sa Hong Kong o mula Hong Kong. Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. At sa ating special report sa makasaysayang pagpapaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kauna-unahang Asyanong Head of State na isasakdal sa ICC, hati ang taong bayan sa basehan at legalidad ng isinilbing arrest warrant. Saan nga ba nagugat ang investigasyon ng ICC at paano gugulong ang paglilitis kay dating o sa dating Pangulo ng Pilipinas? Tutukan ang special report ni Dustin Bayog. Sinampahan ng warrant of arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC noong Martes, pagbaba nito sa Maynila galing Hong Kong. Sa tulong ng Interpol Manila, naihatid ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa dating Pangulo sa reklamong crime against humanity at kasalukuyan na ngayong papunta sa The Hague sa Netherlands upang harapin ito. Nagugat ang kaso dahil sa madugong giyera kontra droga ng dating administrasyon, kung saan sa tala ng pamahalaan nasa 6,000 katao ang nasawi. Pero pinabubulanan nito ng ilang grupo ng human rights na ayon sa kanila ay nasa 30,000 kataong namatay, kabila na ang mga biktima ng extrajudicial killings. Sa kabilang banda, ang ICC naman ay isang permanenteng korteng binuo ng United Nations sa bisa ng isang kasunduan na tinatawag na Rome Statute, kung saan kabilang Pilipinas sa mga pumabor. Nabuo ang kasunduan noong 1998 kung saan taong 2011 ay kabilang ang Pilipinas sa nagratipika nito at maging formal na miyembro noong Nobyembre sa kaparehong taon. Isa itong complementary court kung saan maaari silang manguna sa investigasyon kung walang kakayahan ng korte ng isang bansa na litisin ng kaso, partikular ang genocide, crime against humanity, war crimes at crimes of aggression. Kaugnay nito, taong 2016 unang napansin ng dating prosecutor ng ICC na si Fatou Bensouda ang war on drugs. At pagdating ng Pebrero ng 2018 ay nagayag ang ICC na magbubukas ito ng preliminary investigation. Dahil dito, Marso ng 2018 ay napagdesisyonan ni Duterte na kumalas ang bansa sa ICC, kung saan Marso ng 2019 ay tuluyan itong naipatupad. Bagamat kumalas ang Pilipinas sa ICC, maaari pa ring imbestiga dito ang mga nangyaring insidente sa panahong parte pa ang bansa na naturang korte. Kaya nung naaprobahan ang preliminary investigation noong 2021, kabilang sinimbestigahan ng pagitan noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung saan kabilang dito ang tanyag na Davao Death Squad sa ilalim ng termino ni Duterte na maging mayor ito ng Davao City at ang kampanya kontra droga noong siya ay naging Pangulo. At noong Martes ay formal nang inilabas ang warrant of arrest sa kasong crime against humanity, partikular ang murder, torture at rape na nakaayon sa Article 7 ng Rome Statute. Habang dinidinig ang kaso, madidetain ang dating Pangulo sa ICC Detention Center kung saan ang magiging desisyon ay maaari pa ring iapela. At base sa Article 77 ng Rome Statute, maximum sentence na 30 years ang maaaring ipataw ng korte sa isang taong inimbestigahan nito o life imprisonment kung masyadong matindi ang nagawang krimen.
Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paghahanda sa posibleng kabi-kabilang rally ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte, itinaas ng Philippine National Police ang heightened alert sa buong bansa kasunod ng pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga detalye binantayan ni Edniel Parosa. Nagtaas ng heightened alert ang pambansang pulisya sa buong bansa kaugnay ng pagsilbi ng International Criminal Court warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kopya ng memorandum, nakakita ng DZRH News, inabisuhan ng Kampo Krami ang lahat ng Regional Office at National Support Unit na magtaas ng alerto. Ito'y para bantayan ang mga posibleng pagkilos gaya ng rally na may kaugnayan sa pag-aresto ng Interpol sa dating Pangulo. Pinagara na ng PNP ang border control points at civil disturbance management contingent para matiyak ang peace and order sa proseso. Dito sa Metro Manila, kabilang sa mga key area na gwardyado ng PNP ay ang EDSA Shrine sa border ng Mandaluyong at Quezon City. Ayon sa Eastern Police District, 250 na tauhan ng Mobile Force Battalion ang nakasuporta sa QCPD. Kahit isang araw na ang nakalipas pakaraan ng pagdampot kay FPRRD. Kumakalat kasi ang mga panawagan ng umano'y hunger strike ng mga taga-suporta ni Duterte sa lugar, bagay na hindi naman nakita ng DZRH News. Sa halip, nag-alay ng Catholic Mass ang grupo Clergy for Good Governance sa EDSA Shrine para sa mga biktima ng Duterte drug war. Sa kanyang humili, ikinatuwa na aktivistang pari at kilalang running priest na si Father Robert Reyes ang maagap na pagpapadala sa dating Pangulo sa Dahig. Kung magpatumpik-tumpik at naririto pa si Digong, maniwala kayo. Kung kinatatakot ni Father Jerome ay baka nangyari. Mapupuno to ng DDS na naman. At kaya yung mga pulis ay nandiyan na naghahanda. Baka nga mangyari na naman. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaalala naman ang Quad Committee sa publiko na may legal na basihan ng investigasyon at pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate pa ng isang kongresista, ang tunay na biktima rito ay ang mga pamilyang nananawagan ng hustisya at hindi si Duterte na siyang may pakana ng madugong drug war. Naritong ulat ni Milky Rigunan. Hindi tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin sa International Criminal Court. Ito ay tungkol sa paggamit sa matagal ng ipinaglalaban ng hustisya ng mga biktima ng madugong war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Ang House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, dapat maunawaan ng publiko na ang pagkilos ng International Criminal Court ay dahil sa mga investigasyon ng paglabag sa karapatang pantao nang si Duterte pa ang dating Pangulo. Sabi ni Adyong, huwag palabasin ng kanyang supporters na biktima dito si Duterte dahil matagal na itong laban ng pamilya ng mga biktima ng tokhang na matagal nang naghahangad ng katarungan. Dagdag pa ni Adyong, tagumpay ito sa isinusulong na accountability pero hindi rin dapat kalimutan ay pinaglalaban ng katarungan ng pamilya ng mga tokhang victims. Sa panig ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List, gumawa na ng mga paraan ng dating Pangulo kasama ang kanyang mga kasabwat pero hindi habang buhay matatakasan ng batas. Git pa ni Asidre, ang pag-aresto ng ICC ay hindi pamumulitika kundi usapin ng accountability. Matatandaan naging mahalaga ang papel ng Quad Committee nang lumabas sa mga hearing ng komite ang Davao Model tungkol sa tokhang na inimplement sa buong bansa. Sa Quadcom hearing din nadiin si Duterte sa issue ng reward system sa PNP kaya naging talamakang patayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, nananatili sa top spot ng MPL Philippines Season 15 ang Team Liquid PH matapos makapagtala ng malinis na record sa Week 1 at Week 2. Habang ang tinaguriang ngayong dark horse ng liga na TNC Pro Team nakuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Patuloy ang mainit na simula ng TNC Pro Team sa Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL Philippines Season 15 matapos makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa Week 2. Sa pagtatapos ng team sa ikawalong pwesto sa loob ng 5 season,
Nabuhay ang pag-asa ng Phoenix Army matapos nitong talunin ng Smart Omega at Twisted Minds para maiangat ang kanilang record sa 3-1. Agad muling nagpakilala sa kanyang pagbabalik ang veteranong roamer na si Tristan Yawi Cabrera matapos dominahin ang Game 1 laban sa Smart Omega kung saan nakapagtala siya ng 3 kills at 8 assists laban sa isang death para makuha ang MVP honors. Hindi na pinatagal ng TNC ang Game 2 nang kuhanin ni Justin Zaida Palma ang Uncontested Lord sa 14 minutes ng laro bago pinangunahan ni Salvic Guzen Tolerba ang sweep sa pamamagitan ng isang double kill. Nagpatuloy ang TNC sa kanilang dominasyon kinabukasan laban sa Twisted Minds sa isang successful 2-1 victory na nagpababa sa record ng kalaban sa 0-4. Sa Game 2, nagningning si Zaida sa paggamit nito ng Nolan matapos itala ang perfect KDA na 11-0-7. Habang sa Game 3, pinangunahan ni Cousin ang tagumpay sa pamamagitan ng 10 kills at 5 assists. Samantala sa ibang laban, nananatili sa top spot ng liga ang Team Liquid PH matapos dominahin ng AP Bren at Smart Omega upang maipagpatuloy ang kanilang 4-0 unbeaten run. Sa kasalukuyang standing, sinundan ito ng Aurora Gaming with 3-0 record, habang ang Team Falcon sa TNC ay nasa joint third place with 3-1 standing. Samantala, narito ang buong resulta ng nagilaro sa Week 2 ng MPL Philippines Season 15, habang narito naman ang mga larong dapat abangan sa Week 3. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagpasaklolo na sa Korte Suprema. Sa MBC TV Global, heads of state ng Ukraine, Russia at Amerika magpupulong kaugnay ng panukalang tigil putukan. At sa showbiz spotted, Nadine Samonte rumampa sa Paris Fashion Week. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pangunguna naman ni Attorney Salvador Panelo, ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumulog ang kampo nito sa Korte Suprema para hilingin ang pagbabalik sa kustudiya ni dating Pangulong Digong sa Pilipinas. Magbabalita live si Boy Gonzales. Boy. Nagpasaklolo na si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo kasama ang anak nito na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa Supreme Court para mag-ain ng petisyon for habeas corpus. Ito dahil sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na inilabas ang warrant of arrest dahil sa war on drugs o sa naging madugong kampanya nito doon kontra illegal na droga. Mismo si Veronica Kitty Duterte ang petitioner kung saan inilinita sa essay na pilitin ng gobyerno na ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Sinabi ni Panelo na ang pag-aresto kay dating Pangulo Duterte ay illegal dahil ang ICC o International Criminal Court ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Panelo, hindi rin naging makatarungan ang pag-aresto at pinagkaitan na legal na representasyon ng dating Pangulo. Nais rin nila na malagot ang gobyerno dahil sa tila hindi nirerespeto ang soberanya ng bansa kung saan isinuko nito ang isang Pilipino nang hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Samantala, isang residential area naman ang tinutok ng apoy dito sa Santa Mesa, Manila. Ayon sa Bureau of Protection, ito ay bahagi ng Barangay 602 sa Bimapa Extension sa nabanggit na lugar. Nagsimula ang sunog pasado alas 10 na umaga na agad na itinaas sa unang alarma at ito ay iniakyat sa ikatlong alarma. Ang ibig sabihin, kailangan ng maraming truck ng bumbero para mabilis na maapula ang naturang sunog. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga tauhan ng Bureau of Arson ang dahilan o sanhi ng kung saan nagsimula ang naturang apoy. Ito para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.
Positibo naman si Senate President Francis Cheese Escudero na pangangalagaan ng International Criminal Court ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan din ito sa taong bayan na magpakita pa rin ng respeto sa kapwa sa gitna ng nagbabadyang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Umaasa si Senate President Francis Cheese Escudero na rerespetuhin ng International Criminal Court o ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ginagarantiyan sa ilalim ng rule of law. Ayon kay Escudero, ang maayos na pagsisilbi ng warrant mula sa International Police o Interpol ay nagpapatunay kung paano tayo sumunod sa mga international agreement na ating nilalagdaan. Ganon din ang pagiging kalmado ng lahat at pagpapakita ng maturity ng lahat ng grupong may kinalaman sa operation gaya ng mga law enforcement authorities, mismong si dating Pangulong Duterte, kanyang mga abogado at mga taga-suporta. Aminado ang Pangulo ng Senado na magdudulot ito ng magkakaibang reaksyon, lalo na mula sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK at mula naman sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Hinimok ni Escudero ang ating mga kababayan na magpakita pa rin ng respeto sa bawat isa gaya ng ipinakita kahapon dahil normal na bahagi ng demokrasya ang mga debate at hindi pagkakaunawaan. Nakiusap din ito sa mga kandidato sa midterm elections na huwag nang palakihin pang isyo upang hindi lalong lumalim ang ating pagkawatak-watak dahil seryoso ang usapin na ito at buhay ang nakataya na hindi ginagamit para sa pang-personal o politikal na interest. Para kay Escudero, mas makabubuti sa ating bansa na magkaisa sa kabila ng ating magkakaibang paniniwala para lang maisulong ang katarungan at mapanagot ang sinumang may sala. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa paghina at pananatili ng amihan sa Batanes, mainit na easterlies mula sa karagatang Pasipiko ang dominanteng weather system sa buong bansa. Asahan ng maaliwalas at maalinsangang panahon lalo na ngayong tanghali. Magdadala rin ito ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa bahagi ng Eastern Samar. Mag-ingat sa banta ng biglaang pagbaba o pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging bahagyang maulap naman hanggang maulap na may tsansa ng pulupulong pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, lalo na sa hapon at gabi. Sa pagtaya ng Pag-asa, pumalo o sa tala ng Pag-asa, pumalo sa dangerous 46 degrees Celsius ang heat index kahapon sa San Jose Occidental, Mindoro. At ngayong araw, posible ring umakyat sa mapanganib na 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan, habang mananatiling naglalaro sa 38 o 40 degrees Celsius ang damang temperatura o heat index sa Kamaynilaan. Paalala pa rin po ng Pag-asa, regular na uminom ng tubig at iwasang magbilad sa init ng araw. Nakatakdang pagharapin ni US President Donald Trump ang heads of state ng Ukraine at Russia sa White House upang muling pag-usapan ang posibilidad ng ceasefire deal sa pagitan ng dalawang bansa. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Nakatakdang magpulong sina United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa White House ngayong linggo upang pag-usapan ang minumungkahing ceasefire deal ng Amerika sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit hindi tulad ng nakaraang peace talks, imbitado na rin sa naturang pagpupulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kabila na naging sagutan nila ni Trump noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, nagkaroon na rin na naunang kasunduan ng Amerika at Ukraine sa Saudi Arabia ng isang buwang ceasefire na siya namang ihahain sa Russia. Sa iba pang balita, inihayag naman ng Vatican na kasalukuyang stable at ligtas na sa kapahamakan ng kalagayan ng lider ng simbahang Katolika na si Pope Francis. Yan ay matapos kumpirmahin ang kanyang prognosis ay hindi na sa ituturing na reserved o hindi tiyak at ibig sabihin na hindi na ito nasa agarang panganib. Dahil dito, tinitignan naman ang posibilidad ng pag-uwi ng Santo Papa at ituloy ang kanyang pagpapagaling sa kanyang tahanan.
Dulot pa rin na iniinda nitong sakit na pneumonia. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangui ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng pamunuan ng DOTR MRT-3 na ligtas na muling gamitin ng escalator sa bahagi ng Taft Station matapos magkaaberya at ikinasugat pa ng hindi bababa sa 10 pasahero. Ayon sa MRT-3, nasira ang main drive chain ng escalator dahilan ng pag-malfunction nito. Humingi ng paumanhin si General Manager Oscar Bongon sa mga naapektuhang pasahero at tiniyak na sasagutin ang medical expenses. Inirekomenda ng MRT-3 sa maintenance provider na Sumitomo Corporation na mas dalasan ang pagsasagawa ng extensive maintenance upang hindi na maulit ang nasabing pangyayari. From acting to runway. Matapos sa Milan, sa Paris Fashion Week naman rumampa si Nadine Samonte. Ang aktres itinuturing na dream come true ang naturang karanasan. Ang fashion runway moment ni Nadine tutukan sa Showbiz Report na ito. Isang unforgettable experience para kay Nadine Samonte ang kanyang pagrampa sa prestihiyosong Paris Fashion Week. Ang aktres nagsilbing finale model para sa showcase ng Filipino fashion designer na si Norma Nacuba, suot ang isang black and white off-shoulder gown. Sa kanyang Instagram, tila di pa rin makapaniwala si Nadine sa naging karanasan. Labis ang pasalamat ito and hoping for more runway experience in the future. Special mention din ang kanyang very supportive non-showbiz husband na si Richard Chua na siyang sumama sa kanya sa Europa. At syempre habang nasa Paris, bumisita rin ang aktres sa iconic Eiffel Tower. Una dito, si Nadine rin ang nagsilbing finale model sa showcase ni Norma Nacuba sa Milan Fashion Week. Last March to nga lang, nagdiwang aktres ng 37th birthday. Abangan sa aming pagbabalik pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Saddest day in the Philippine history ayon kay Senator Bongo. At sa Showbiz Spotted, bagong kanta ng SB19 muling umarangkada sa Billboard charts. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Saddest day in the Philippine history. Ganito inilarawan ni Senator Christopher Bongo ang pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayong ginawa lang naman daw ito nito ang lahat ng kailangang gawin para protektahan ang bawat Pilipino. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Naging emosyonal si Senador Christopher Bongo sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague, the Netherlands. Tinawag ni Go ang araw bilang saddest day in Philippine history. Nakalulungkot umanong tingnan na arestuin ng dating Pangulo na walang ginawa kundi magserbisyo sa bayan. Sa panahon na siya ang Pangulo ay walang ibang ginawa ito kundi protektahan ang lahat ng mga Pilipino. This is the saddest day in Philippine history. Uunahin ko Pilipino. Uunahin ko ang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako sa isang tatay natin, si Tatay Digong, na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Una nito ay kinwestiyon ni Go ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC dahil labag umano ito sa ating saligang batas. Hindi dapat manghimasok ang ICC sa domestic affairs ng bansa dahil gumagana ang ating mga local courts at hindi na tayo miyembro ng ICC. Nanawagan itong sana'y pangalagaan ang kalusugan ng dating Pangulo na magdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan sa March 28. Sa impormasyon,
ay dumating sa Dubai International Airport ang eroplanong pinagsakyan sa dating Pangulo pasado alas 8 ng umaga bago tumuloy ang biyahe patungo ng Rotterdam, the Netherlands. Kahapon ay naghabol na naghain ng petition for temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Duterte at ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit moot and academic na ito dahil nadala na sa The Hague, the Netherlands si dating Pangulong Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling ipinanawagan ng Trabaho Party List sa mga kumpanya na silipin ang pakinabang ng hybrid work setup. Ito'y sa gitna ng inaasang dagdag pasakit sa mga commuter dahil sa nakaambang rehabilitasyon ng EDSA sa katapusan ng buwan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Muling nanawagan si Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu sa mga kumpanyang pag-aralan ng hybrid work setup para sa mga empleyado. Ginawa ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List ng pahayag matapos i-anunsyo ng Department of Public Works and Highways ang gagawing malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa pagtatapos ng Marso. Ayon kay Attorney Espiritu, obligasyon ng employer na tulungan ng kanilang mga empleyado upang hindi sila mahirapan sa araw-araw na pagko-commute. Bukod sa flexible working arrangements, binanggit din ng Trabaho Party List na mahalaga ang mataas sa transportation allowances sa mga manggagawang kinikailangang regular na mag-commute. Inihayag ng Trabaho Party List na importanteng mabigyan ng sapat na tulong ang mga empleyado dahil sa dagdag na gastusing idudulot na EDSA rehab at ang posibleng epekto sa kanila ng mahabang oras sa pagbiyahe gaya ng stress. Nauna rito, sinabi ng pamahalaan na ang pagsasaayos sa EDSA ay bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa hosting nito na ASEAN Summit sa susunod na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsagawa ng prayer rally ang ilang grupo bilang pagpapahayag ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto kahapon sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Samantala, patay naman ang isang individual sa Negros Occidental matapos barilin dahil umano sa kaugnayan sa Huweteng. Pakinggan ang back-to-back reports ng ating provincial correspondents na sina Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao at Rex Cantong. Balita mula sa Davao City, generally peaceful at wala natalang untoward incident ayon sa assessment at monitoring ng Public Safety and Security Office o PSSO sa isinagawang prayer rally kagabi, Marso 11, 2025 sa Rizal Park, Davao City para ipakita ang kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos siyang arestuhin ng mga otoridad. Ayon kay PSSO Head Angel Subagaysay, tumulong din ang security clusters at mga membro ng otoridad sa pagbabantay sa ginanap na candlelighting and prayer rally ng mga Duterte supporters upang masiguro na mapayapa ang nasabing aktibidad. Samantala, ayon naman kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson ng Davao City Police Office, na maayos, mapayapa at matiwasay ang nasabing aktibidad. Nagpasalamat din ang opisyal sa kooperasyon ng mga Davaoenyo, lalo na sa pagsunod sa mga patakarang ipinatupad ng mga otoridad. Sa ngayon, ang Davao City Police Office ay nakaantabay palagi sa mga aktibidad ng Davao City, lalo na sa selebrasyon ng ika-88 selebrasyon ng Araw ng Davao. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay nang dumating sa Isabela District Hospital ang 34 anyos na lalaki matapos pinagbabaril sa Sitio Siag, Barangay May Tubig, bayan ng Isabela, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Ronald Viñas, 34 anyos, residente ng Zone 3, Barangay Tinungan ng nasabing bayan. Ayon kay Police Major Joseph Partidas, hepe ng Isabela PNP, ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo mula sa Isabela proper patungong Barangay Tinungan ng pagbabarili ng hindi pa nakilalang suspect. Dagdag pa ni Partidas, dinala pa ang biktima sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival matapos na mayroong tama sa kanyang katawan na
na-recover sa lugar ng insidente ang 4 na basyon ng caliber 45 at 2 slag ng nasabing barel. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng tennis, lalahok sa Miami Open Main Draw ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Yan ay matapos itong gawaran ng wild card ng Women's Tennis Association. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Mili Borja. Sigurado na ang paglahok ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa Miami Open Main Draw matapos makatanggap ng wildcard entry. Kabilang ang 19-year-old na tennis sensation sa 7 manlalarong binigyan ng wildcard ng Women's Tennis Association o WTA para sa prestihiyosong palaro na gaganapin sa Hard Rock Stadium, Miami, Florida simula March 18. Makikipaglaro si Ayala sa 128-player field bilang ikatlong seeded wildcard entry. Kasalukuyang rank number 140 sa WTA, magugunit ang naabot ni Ayala ang kanyang pinakamataas na ranking na number 134 sa pagbubukas ng taon. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong historic achievement na naman ang nakamit ng SB19. Ang Kings of P-Pop gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino act na nanguna sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard. Ang SB19 World Domination Story, narito sa report ni Showbiz Angel. Special thanks to 18 of fans ng SB19 across the globe dahil higit 1 linggo pa lang mula nang inilabas ng P-Pop Kings ang kanilang kantang Damn, number 1 na ito sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard. Yan ang ibinahagi ng Mahalima sa kanilang social media accounts sabay abot ng pasalamat sa constant support ng 18. Hanila, you push us to new heights far beyond what we thought was possible. Agad namang nanguna sa trending topics sa X o dating Twitter ang Damn Billboard Top 1 WDSS. Sa achievement na ito, hawak na ngayon ang SB19 ng titulo bilang kauna-unahang Filipino act na nanguna sa naturang chart ayon sa Billboard Philippines. Ang Billboard World Digital Song Sales Chart ay siyang ranking ng top 10 best-selling digital singles per week. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang 18 sa simula at wakas extended play o EP ng Gento Hitmakers kung saan bahagi ang Damn na ilalabas sa April 25. Habang sa May 31 naman aarangkada ang simula at wakas world tour ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin sa Philippine Arena sa Bulacan. At iyan na mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.